ba kayo? Are you ready? Tuwing Sunday morning, makakasama niyo kami para mag-enjoy sa mga kwento mula sa Bible. May kantahan at sayawan din. Kaya huwag kalimutan makinig every Sunday, 7:30 a.m. sa 1116 DXAS, your community radio. Mapapanood din ang Move Kids Radio sa ating official FB page and YouTube channel. Kita kids mga ka-move! Move Kids Radio! Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS sa Radyo Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at ako po ang inyong kasama, Ate Love. At Kuya Jerry. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial and donor-based radio station. Kaya naman dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo po ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Kaya inaanyayahan po namin kayo maging bahagi ng ating radio ministry sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code ng ating GCash o bank account para sa inyong mga donasyon. And please send us a message po para ma-acknowledge namin ang inyong mga donasyon. Maraming salamat sa inyong partnership and God bless. God bless po. Yan, Ate Love, mga ka-Family Matters. Sa ating panahon ngayon, ay hindi maikakaila na maraming mag-asawa ang dumaraan sa iba't ibang pagsubok. Mga alalahanin sa trabaho, sa pinansyal na aspeto, sa kalusugan o maging sa kanilang relasyon mismo. Minsan, dumarating ang stress at anxiety na parang bagyong sabay niyong kailangang harapin. Pero tandaan natin, ang pag-aasawa ay hindi karera ng isa, kundi paglalakbay ng dalawa. Kapag dumaraan ang isa sa pagod o pangamba, naroon ang asawa upang damayan, kinggan at palakasin. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lang sa panahon ng kasiyahan, kundi higit sa lahat sa panahon ng kabigatan. Kaya sa ating episode ngayon, usapan natin kung paano maaring maging sandigan ng isa't isa ang mag-asawa sa gitna ng anxiety at stress. Paano maging tagapagdala ng kapayapaan, pag-asa, at pananalig sa Diyos sa gitna ng kaguluhan. Dahil sa huli, ang mag-asawang magkasamang humaharap sa unos ay magkasamang lumalakas sa biyaya ng Panginoon. Kaya naman, inanyahan ko po kayong sumali. Sali po sa ating kwentuhan. Mag-text lang sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. O mag-comment sa ating Facebook page, i-click nyo lang ang 1116 DXAS, your community radio. Ayan. Naku, napakaganda ng ating pag-uusapan sa umagang ito, Kuya Jerry. Supporting each other in times of anxiety and stress. Lalong-lalo na po no, sa panahon ngayon na marami tayong kinakaharap. No? And then, hindi natin talaga maiiwasan na magkakaroon tayo ng anxiety. Yun bang, what if mangyari ulit to? Paano kung dito naman sa atin mangyari? Ano kayang gagawin natin? Makakayanan kaya natin? Or di kaya, what if yung narinig kong storya ng aking kaibigan na regarding sa kanyang marriage na nabubroken na, paano kung sa akin yun mangyari? Paano ko kaya harapin yun? Nagkakaroon ka na ng anxiety. And through that anxiety, nagkakaroon ka na ng stress. Yes. And hindi na maganda yung naidudulot. Kaya naman, Ate Love, no, ating pag-uusapan yung aral sa buhay at Biblia. No, mga Family Matters, sa panahon ngayon, marami sa atin ang nakaranas ng stress. Totoo yan, Ate Love. Anxiety o burnout. At minsan, kahit sa mag-asawa, nagkakaroon ng distansya dahil sa ganitong mga problema. Yes. Pero, kung ating pong titingnan, Ate Love, ang Biblia sa libro sa Philippians chapter 4, verse 6 hanggang 7,
Sabi dito, do not be anxious about anything. And the peace of God will guard your heart and your minds in Christ Jesus. Ang salitang peace ay pag-ibig. Ang ibig sabihin, calmness and wholeness that comes from being in God's presence. Yes, totoo yan. Alam mo, Kuya Jerry, dito lang talaga tayo nakakaramdam ng peace kapag dito tayo nakatutok or nakafocus tayo sa salita ng Diyos. Yes. No, kaya mga mag-asawa, kung nakakaramdam kayo ng bigat, no, huwag niyong harapin na mag-isa. Sabihin niyo sa isa't isa, andito ako, hindi mo kailangang kayanin ng mag-isa. Oo. Kaya nga, no, ini-encourage tayo yung Bible verse natin ngayon, no, sa Galatians chapter 6 verse 2, no? Ang kalooban ng Diyos ay hindi natin kailangang harapin ang Yes. bigat ng buhay ng mag-isa. Kaya nga binigyan tayo ng katuwang sa buhay. Yes, No? totoo yan, Ate Love. Kasi minsan, ang pinakamagandang therapy, ano ba? Yakap Yes, totoo Dasal. yan. at pakikinig. Totoo yan. Kaya napakahalaga na isipin natin, yun bang, kung magkakaroon man tayo ng stress, kung papunta na tayo sa anxiety, no? Dapat tayo ay open tayong i-welcome naman ang peace. Yes. No? Kasi hindi natin dapat isipin na tayo mag-isa, no? Kapag may kasama kang nagmamahal at nakikinig sa iyo sa oras ng stress o takot, nararanasan mo ang pag-ibig ng Diyos sa isang mas personal na paraan. Oo. Kaya napakahalaga na sa buhay po natin, especially napakahalaga ito para sa mga bagong panganak na mga misis po natin, no? Kasi hindi biro again ang postpartum. Oo. Kaya napakahalaga na yung ating isipan ay ating punuin ng salita ng Diyos. And ito yung dapat nating tandaan, Kuya Jerry, yung makukuha nating aral sa buhay na ito. Number 1, hindi kahinaan ng umamin na pagod o balisa ka. Sabihin mo yan sa partner mo, sabihin mo sa Panginoon. No? Ang pagpapakita ng iyong kahinaan ay paraan upang payagan ng iba, lalo na ang iyong asawa, pamilya, o kaibigan na tulungan ka. Yes. No, that you need help. Yes. You don't need to face it alone. Kaya nga may katuwang ka sa buhay, especially kapag dumadaan po ang ating mga misis sa postpartum, maging sensitive po tayo mga husband, no, na isipin talaga natin na hindi dapat mag-isa na harapin ito ng ating partner. Hindi po kasi yan ka-OA-han, no? Yan po totoo ang hinaharap nila. Kasi alam mo, Kuya Jerry, may mga kakilala ako na kahit 1 year na yung anak nila, 2 years na yung anak nila, pero andun pa rin minsan yung postpartum. No? Kasi dapat kasi talagang i-heal yan. And one thing na ma-heal po yan ay, of course, ikaw din na husband, makakatulong ka rin sa iyong partner. Dapat talaga hindi pababayaan, Ate Love. Yes. Nandiyan ka, handang umaagapay. Yes, and handang makinig sa Makinig. kanya. Yung simpleng yakap, Yes. napakalaking tulong to. Oo. Kasi hindi natin alam kung ano yung gibati Pinagdadaanan, niya, yes. pinagdadaanan niya. Oo, hindi natin alam, no? Kasi, Yung stress pala, oo. grabe. Ako, personally, Kuya Jerry, hindi ko man yan napagdaanan ng postpartum kasi hindi pa naman tayo nanganak, no? Pero may mga kakilala ako, no, na mga moms dyan na dumaraan talaga sila sa postpartum and hindi biro. At ang malungkot pa nito, hindi minsan sila naiintindihan ng kanilang partner. Yes. No? Kaya napakahalaga po na talagang tandaan at isipin natin na ang tunay na pagmamahal ay marunong makinig at umunawa. Yes. Minsan, parang sinasabi natin sa isip natin, ay, OA na ba kayo ni Nidia? Oo. Uy, kanang nasubraan. But alam mo, hindi po yan OA, hindi yan ka-OA-han. Minsan, ang pinakamagandang tulong na maaari nating maibigay sa ating partner ay hindi mga salita. Minsan po, ang tahimik na presensya at pagdamay mo sa kanya. Yung ba, andyan ka lang makinig sa kanya. It's not necessarily na magsalita ka or may sasabihin ka talaga. Kahit makinig lang tayo, Yes. enough na yun to feel them better. Totoo yan. Kaya dapat po mga kapatid, mga mag-asawa dyan na nakikinig,
ngayon na walang iwanan, no? Sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng problema, nandyan kayo sa isa't isa. Kayo po'y Yes. nagtutulungan. Mm-mm. Ayan. So, yun ang ating dapat tandaan tulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa sinulat niya sa Philippians chapter 4 verse 6 hanggang 7. Yes. Ayan. At Tilab, sa ating pangalawa naman, ito yung mga, ano ang mga tips? Yes, ngayon naman no, tayo magbibigay naman ng mga practical tips or atin naman i-share sa umagang ito. Ang mga practical tips para sa mga couples na humaharap nitong anxiety and stress. How can we show support Yes. to our partner? Mm. Kaya narito ang ilang mga practical na mga paraan para tulungan ng isa't isa sa panahon ng anxiety o stress. Na-mention na natin to kanina, unang-una, makinig na walang paghuhusga. Ayan. Naku, alam mo, napakahalaga nito. Na actually, napag-usapan na natin to dito sa Family Matters, Kuya Jerry, no? Ito yung pakikinig. Mm. Na yung totoong pakikinig talaga or yung tinatawag nila na attentive listening, ito yung makinig ka lang talaga, wala kang sasabihin or wala kang paghuhusga. Mm. No? Ito yung tinatawag at Tilab na minsan gusto lang ng partner mo na marinig mo siya, hindi agad mapayuhan. Oo, yung hindi agad, wag ka agad magsabi ng, oh, mo, manggod na. Dapat inani mong gibuhat. Huwag naman. Yung Oo. makinig muna tayo, yung bang, hayaan mo muna, kasi alam mo, naniniwala ko, Kuya Jerry, na ang isang tao, kapag ka may nararamdaman siya sa loob niya, na feel better lang siya kapag nalalabas na niya to. So, nalalabas niya lang to through expressing it. Pagsasabi nito. Oo. No? And walang ibang tao na ine-expect ng partner na yan na makikinig sa kanya, kundi yung spouse lang niya din. Kasi alam niyang hindi siya huhusgahan. Oo. Kaya nga, sa ating mga listeners, minsan, Mm-mm. may mga partner talaga na kapag may problema ang asawa natin, automatic gusto nating magbigay ng solusyon. Oo, totoo. Pero alam nyo ba, madalas, ang kailangan lang niya ay pakikinig. Kung sinasabi ng partner mo, pagod na ako. Yes. Parang wala akong gana. Di ba? May mga linya na ganyan. Ang sagot ay hindi agad. Mm-mm. Di magpahinga ka. Mm-mm. Di magpahinga ka. Minsan, kailangan mo lang sabihin, nandito ako. Sige lang. Oo. Ikwento mo. Totoo yan. Alam mo, Kuya Jerry, totoo yan. Paminsan kasi kapag nagre-reklamo na si partner, sasabihin niya, ay, kapoy naman ko, oy. Minsan mutubag da yung tanga. Sige. Oh, magpaulay ka. Salani mo na. Hindi mo ba sa gisudran nga, kabalukan, kapuyon, man di ay ka. Oo. Huwag naman gano'n. Oo. Oh, sabihin mo na lang na, unsa problema? Sige, Basi, nandito ako. na kayo gusto i-share. Ingon lang. Dapat kayo nabay problema. Oh, alam mo, napakagaan ng feeling kasi walang partner na mag-share kung ang sagot mo ay, hindi magpahulay ka gud diha. Gipugos ba day ka na nga magtrabaho ka, 'di ba? Alam mo yung reaction ng partner mo, mag-ano na lang yan, tatahimik na lang. Oo. Ayaw na lang magsalita. Ikikim-kim niya na lang yan sa loob niya, iiyak niya na lang yan sa loob niya, and then, ang mangyayari, bibigat lalo yung mararamdaman niya. Kaya nga, Tilab, yung pakikinig na may puso, Mm-mm. hindi lang tenga. Yun ang nagbibigay ng ginhawa. Sabi nga sa James chapter 1 verse 19, sabi nga Tilab, be quick to listen, slow to speak. Kasi minsan, healing begins when someone feels heard. Yes, Diba? totoo yan. Diba? Dapat quick to listen tayo. Yes. Slow to speak. Yes, wag yung magalit ka agad, or di kaya, Kuya Jerry, wag yung mairita ka agad. O minsan, hindi pa kayo natapos ang kanyang linya. Yes. Hindi mo na higibara. Walang gibara. So, Oo. unsaon pa man niya pagtiwas sa storya kung wala na nimo gipatiwas, O, diba? no? Oo. Pakinggan mo muna siya. May mga ganito, what if Ate Love, ang scenario ay ganito, no? What if ako din may problema, tapos siya, may problema din siya, ako din, may mabigat din akong problema. Alam mo, kapatid, isa lang ang solution dyan eh. Maaari mo munang ipagpaliban yung nararamdaman mo. Oo, pwede Kung sa mo tingin mo na worst yung nararamdaman ng partner mo, yun yung sinasabing mag-give way ka muna kahit sandali lang. Oo, yun ang tawag at Tilab na magbigayan. O, magbigayan, give and take. Give and take. No? Darating ang panahon kung sa tingin mo na nafe-feel mo na okay na siya, mag-share ka na din ng emotions mo. Kasi Oo.
alam mo, pag, lalong-lalo na kapag siya, yung partner mo yung nakauna na mag-share sa'yo, pakinggan mo talaga. Huwag mong sabihin na, ako gani, napugkoy hinanakit. O, di ba? Wala na. Ano na mangyayari? Sino na mag-encourage? Pareha na mo. Pareha na mo. Oo. Tabangunon kay mong duha. Kumbaga, pareha na mong duha, nalunod. Oo. Wala na yung sagip ninyo. Oo. So, dapat yung isa mag-giveaway muna. Yun ang kailangan. So, Yes. mga kapatid, ito ang number 1. Ang una-una natin, no? Dapat makinig ng walang paghuhusga. Yes. And of course, not only na makinig tayo ng walang paghuhusga, eto ang napakahalaga. Magdasal ng magkasama. Yun ba sa tingin mo na ang bigat na, yun bang parang wala ng pag-asa, feeling mo ka na bang sa Bisaya pa, gidakdakan, nagigkastibok kalibutan sa kabugat sa imong gibati ba, no? Pero alam mo yung magdasal ng magkasama. Oo. Yung ba mag-offer ka din ng prayer sa partner mo kung nakikita mo na parang nahihirapan na talaga siyang harapin ito, no? Araw-araw, no, kahit 5 minuto lang, ang sabayang panalangin ay nakakabawas ng takot. Totoo yan. Kasi minsan kapag ka may mga problema na eto, ganito kasi minsan talaga ang nakikita natin at napapansin natin sa ating mga ka-family matters na nag-share din ng problema. Minsan talaga ang kanilang struggle ay ang financial. Oo. Lalong-lalo na kapag Isa na din yan. saan ka nakukuha ng pambili mo ng gatas ng iyong anak. No, hindi mo na alam kung saan ka nakukuha. Kaya eto yung magandang gawin. Magdasal kayong dalawa. Maglaan ng oras talaga sa pagdarasal para mawala yung anxiety mo. Yun pang para ma-lessen yung pag-worry mo. Kaya nga, Ate Love, no? Ang dasal ay hindi lang panawagan sa Diyos. Totoo. Ito rin ay pagpapalakas sa isa't isa. Nasabi mong kanina na kahit 5 minuto lang bawat araw, bago matulog o pagkagising, hawakan ng kamay ng asawa mo at sabihin, Lord, salamat sa panibagong araw. Ingatan mo kami. No? Hindi kailangang mababa o maganda ang grammar. Yes. Ano bang pag-ibig mo? Kaya ba, tasun gini mo yung prayer, dapat akong prayer, mabot gini 30 minutes. Simple way, no? Ang mahalaga, sabay kayong humihinga or huminga sa presensya ng Diyos. Yes, yun. Yan, kapag magkasama kayong nagdarasal, parang pinaalaala niya, hindi lang kayong dalawa sa laban, kasama ninyo ako. Totoo. Huwag natin gawing last resort si Lord. Gawin natin siyang first option talaga natin bago tayo gumawa ng hakbang. Kasi kung sisimulan natin yan ng prayer, especially kayo magkasama talaga, mag-asawang nagdarasal, alam mo, totoo to, magbibigay talaga ng way si Lord. Yes. No, magbibigay si Lord ng wisdom para maharap ninyo ito. Kaya paalala, Ate Love, sa Philippians chapter 4, nabanggit ko na kanina, 6-7, do not be anxious about anything. But in everything, by prayer and petition, to present your requests to God. No, prayer doesn't always change the situation. Yes, totoo. But it changes the atmosphere of your home. Yes, totoo yan. Diba kung di sa imong atmosphere sa imong panimalay, diba kung walay unity pero sullo na nimo ang Ginoo, naay unity. Ang kagubot may lisdan og peace. Yes, totoo yan. Napakahalaga ng prayer. Magbibigay talaga yan ng kapayapaan. Especially kung ang isipan mo, ang nararamdaman mo, kaya chaos na kayo, chaotic na kayang imuhang na-feel ba, kanang gubot na kayo imong hunahuna to the point nga you don't know what to do. That's the time na talaga, no? Mag-pray talaga tayo. Di ba kung may anxiety and stress sa panimalay, di ilisdan na sa Ginoo og kanang kusog. Huwag padala Kuya Jerry, huwag magpadala sa anxiety, huwag magpadala sa stress kasi hindi lang, alam mo pati yung physical na katawan mo, maaapektuhan sa anxiety and stress. And alam mo kapag may anxiety ka na bang sakyan mong good na sa buhat sa kaaway, Kuya Jerry. Yes. So, maghunghong na dayon ng kaaway sa imo mo, yun atutag ka ng bridge. Dito ta. Ambak ta dito. Hindi solusyon ha. And it's not good. Kaya nga in-encourage tayo ni Paul to share your weakness. Lahat tayo ay may weakness.
At Lahat be tayo. honest tayo. Sabihin mo sa Panginoon, sabihin mo honest. sa partner mo, ang weakness mo, walang mali dyan. Mhm. Kasi when you're weak, He is strong. Yes. Yan po yung isipin natin. Yan. Yun ang ating pangalawa, mga kapatid. Pangalawa, ito ang sinasabi na magdasal ng Yes. Bukod dyan, Atila, punta na tayo sa pangatlo. Mm-mm. Ang pangatlo po, mga kapatid, ito yung maglaan ng oras para sa pahinga. Yes. Bakit kailangan natin ng pahinga, Atila? No? Alam mo bang ang rest, no, ay expression din ng love? Yes. Totoo. Yes. Kasi kapag sinasabi mong, tara, pahinga muna tayo. Ang ibig sabihin nun, importante ka pa rin kahit may gawain kayo. Diba? Muna. So, hindi kailangang magbakasyon sa malayo. Pwedeng simpleng lakad sa park. Yes. King lang god. Diha lang na sa boulevard. Hindi yung gusto na mga ato dyan mo mag-ato dyan maglain nga gawas sa inyong probinsya or sa inyong siyudad. So, kahit sa magkape sa labas ng bahay o manood ng pelikulang nakakatawa. Yes, No. totoo yan. Yung mga ganun, mag-bonding and mag-quality Oo. time kayo. Kasi minsan, kailangan lang natin tumawa ulit ng magkasama. Mm-mm. Rest is not laziness. Tandaan po natin, mga kapatid. Yes. Rest Not about- is Mm-mm. holy. Even God rested on the seventh day. Mm-mm. So kapag nagpahinga kayong mag-asawa, binibigyan ninyo ng chance ang isa't isa na muling huminga physically, emotionally, at spiritually. Yes, and alam mo yung itong rest na to, ito yung sabi mo nga kanina, Kuya Jerry, ito din yung pagkakataon na mag-bonding kayo mag-asawa. Minsan kasi, karabag ka na lang, Wala na yung time. mugot na ka sa susing Oo. balay. Mga ganun natin lang nga, usahay, isa sa mga pinaka-the best, kanabang tanaw kag tuanan nga naman kayo ilisdan manggod og katawa, kanabang laughter is the best medicine manggod daw ikong panila. Totoo yan, totoo yan. Di ba? Kung guol ka, magsad ka, mapiktuhan ba yan ang imuhang feeling? Totoo. Pero kung malipayon ka, di ba active kay ka? Joyful Yes. kay ka. Mao na nga ginatambag jud nga umay mo tanaw mo mga katawanan. Oh, alam mo Kuya Jerry, kahit yung simpleng pagkakape na magkasama, and then mag-usap lang kayo, mag-joke lang good mo sa isa't isa. Oo. Napakagandang bonding yan instead of kanabang gasigira mo katubang sa kanang cellphone. Oo. Then nagkauban lagi mo pero gasigira katubang sa cellphone, di ba? Tapad man tuod mo pero Tapad man tuod pero wala gyapon communication kay naara sa cellphone na katubang. Dili ko dinana kanabang why not i-change naman ninyo na iset aside sa ang cellphone, magkape mo, magstorya mo, joke ka mo duha, bisag corny kayo. magluto mo, duha. Ano mga inana ba, dili kay nagtapad man tuod mo pero naglantaw rin po mag-cellphone, nagtanaw lagi mo ka ng comedy pero sa cellphone inana. Pero kana bang nindot gid tong mag-communicate gid mo. Minsan nga atilag no kapag panahon ng ulan, di ba? Last week madalas umuulan. Yes. Why not maligo kayo sa labas ng ulan? Di ba? Kuhan kayo na kamog magginok nanay mo din sa inyong tugkaran. Kabalo ka, Oo. banding yun na Kuya Jerry, and isa pud na sa makawala og stress. Yes. No? Yun yung, lalong-lalo na kapag kayo'y magkasama na ginagawa niyo yung magkasama. Nakakawala yan ng stress. Yung pa nila Ate Love na hindi naman masama na bigyan din natin ng panahon na kanabang magunahon atang mga murag bata. Kanabang Oo. kana kay pabihan na siya, mao na siya ang panahon na ma-treasure nimo na gihapon. And then, mo na yung makapahimo nga mahimong stronger in yung love sa isa't isa. Yana, di ba? Gawin natin to Ate Love, ha? Yes. Madalas naman tayong nagkulitan Ate Love. Yes, kulitan. Oo, ganun. Minsan kinukulit ko po si Ate Love. Yes. Minsan kinikiliti ko siya sa pinaka-weak niya sa katawan niya. Kasi Ganon alam din ko po na kami ang bonding. madali lang siyang naiirita. Pero hindi yung naiirita na kanang not in a nice way. Yung kanabang gihapon niya, ang ending, patawag gihapon. Uy, maganda kasi yung mga ganun na mga kulitan and bonding, Kuya Jerry, no? Ano talaga, i-treasure ba? Kumbaga, i-treasure gid na nato nga moment kay kabalo ka, we all are busy. Dagan ta ginabuhat, Yes, totoo. no?
And dapat maglaan gyud ta og time kay makawala gyud siya og stress kung inana. Oh, sayo man gud ang atong mindset niya. Unsa man nating bakasyon ta? Paano kung kwarta gasto na. Gasto na po. No, Oh. pwede man gawin nga wala ka ng gasto bitaw. Man na siya yun ang gasto. Kahit Pero, nasa bahay lang kayo, doon kayo mag-date, mag-candlelight dinner kayo. oh, kung, Di ba? Imusahay yun, ma-stop siya. Kaya kung nahunan niyo, magasto. Oh. Mag-DIY, yun yung uso ngayon, Oo. DIY, Kuya Jerry. Mhm. O why not, magsuot kayo ng mga magagandang damit, yung pang-date na damit, pero nasa bahay lang kayo. Oo. Diba? Hindi naman necessary na ano talaga, Mm. magpunta sa magarang na restaurant Oo. na kahit hindi kaya ng ating budget. Oo. Yan. Diba? Basta maglaan lang talaga ng oras para sa pahinga. And also maglaan ng oras para sa isa't isa. Mm. Yan. Yun ang ating Tatlo. tatlo. How about sa pang-apat natin, Ate Love? Yes. Magpaalala ng pasasalamat. No? Sa halip na reklamo, Oo. sabihin mo naman, salamat sa iyo kahit pagod na pagod ka. No? Mhm. Alam mo, kahit na kapag yun yung maririnig mo, kahit pagod ka na, especially sa mga misis natin, sa mga housewives natin na nakikinig ngayon, alam po namin na saludo po kami. Ako sa totoo lang, Kuya Jerry, saludo ako sa ating mga housewives kasi hindi po biro yung pagtatrabaho sa bahay. Yun bang maaga ka pang gumigising, naghahanda ka ng almusal para sa mga bata, para sa partner mo, sa husband mo, and then pagkatapos niyan, maghugas ka pa ng pinggan, maglalaba ka pa, maglilinis ng bahay. Alam mo, konti lang yung pahinga. Oo. Really hayahay ang housewife, Kuya Jerry. Mhm. Gamay ra kay na ang time nila nga makapag-rest sila, especially kung naay mga dagmayng bata. Oo. No, dili ilalim. But alam mo yung kahit na pag-uwi mo ng bahay, para sa mga mister ito, no? Pag-uwi mo ng bahay, kahit na simpleng salamat kaayo, bisag kapoy kay ka imo ra gyapon gibuhat with love pag yun imong pagbuhat. Salamat kay sa imong pagtrabaho diri sa balay. Alam mo, kahit na yung simpleng ganon, Mhm. na-appreciate na yon ng yung partner, and na-appreciate mo na yon, and na-uplift ka, na-encourage ka na gawin ulit yun. Yes, napaka-importante po ang salitang salamat or thank you. Kasi minsan natin binuuna pa nating sabihin ang reklamo Mm-mm. kaysa appreciation. Pero alam mo ba, no, ang isang thank you lang kayang baguhin ang buong mood Mm-mm. ng bahay. Totoo yan. O, 'di ba? Kung imo nang kanunay ginagamit mo gud, gina-practice niya sa panimalay, maayo gyud ang inyong mood. Oo. Pero kung puro reklamo, sulod pa lang nimo daan sa portahan, reklamo na, yaw-yaw na, di ba maot kayo ang inyong panimalay, ang inyong sulod. Kay reklamo naman, why not subukan mo ito? Pag-uwi ng asawa mo, sabihin mo na, salamat. Yes. Kahit pagod ka, sinasabihan mo siyang, kumain ka na ba? Di ba? Mm-mm. Salamat sa effort mo. Kasi, para yan sa pamilya. Yes. Mm. Yun, totoo yan. Or even, alam mo yung kahit sa simpleng tanong lang na kumusta ka na? Kumusta ang work? No, alam mo yung alam mo yung nakakampante ka kasi, ay wow, nagki-care pala siya, nangungumusta. So meaning, alam mo yung may care pala yung partner mo sa nararamdaman mo or di kaya sa work mo. Mm. Kaya kahit sa simpleng ganon, alam mo, malaking tulong na po yun. Mm. No? Especially for the mga mister po na nagtatrabaho, naku, wag natin silang bungangaan agad pag-uwi ng bahay. No? Dapat marunong tayong mag-appreciate sa kanilang ginagawa kasi hindi natin alam din yung na-encounter nila. Alam mo, sabi nga na always show good deeds kahit kanino. Kasi hindi po natin alam yung mga pinagdadaanan nila. Oo, totoo Ate Love. Mm. Naniniwala ako dyan. Kaya minsan kasi may nakikita tayo o nababalitaan na mas pinili pa na ni Mister na matagal umuwi sa bahay o ni Mrs. na matagal umuwi sa bahay kasi pagdating niya ay Ratatat agad, no? agad. So, giyang tiyoon jud niya. Ay magdugay sa kuguli, mag-enjoy sa pagdiri sa akong mga barkada. Okay, pag uli na ako, wala Oo. natulog na si Mrs. Okay, para Ano iwas yung na, sabi? linaw na. So, wag naman sanang ganyan. No? Kapag may sasalamat sa loob ng tahanan at love, ang love nagiging matibay, Yes. masaya,
at mapayapa. Totoo. Mao yun na dapat natong i-practice sa sulod sa tong panimalay. Kabalot mo appreciate yun. Bang pagkita pag sulod mo sa balay, limpyo na ang panimalay. No, walay silhigon, hipos tanan. Kung mo nang mapansin, ninduta oy. Yun ka sa imuhang asawa, Yes. sa imuhang palangga, no? Salamat ha. Kasi hindi kasi atila basta-basta yung naiiwan sa bahay. Tulad ng sinabi ko kanina, na hindi pa basta-basta ang naiiwan sa bahay. Talagang ang daming trabaho na dapat nating i-appreciate. Yes. Iisipin pa yan kung paano iba-budget ang ibinigay na Oo. pera ni Mister or di kaya ni Mrs. So, hindi talaga madali. Kaya napakahalaga na magpaalala ng pagpapasalamat. Oo. Always think of gratitude. Yes. Being thankful. Appreciate always your partner, your husband, your wife. Appreciate them. Yeah. And pang-5, Kuya Jerry, Yes. seek help when needed. No? Hindi kailangan ng kumonsulta sa mga counselor, mga pastor, or even sa doktor. It's an act of courage. Oo. Hindi yan, huwag nating ipaira lang pride natin na, Oo. yun bang, alam mo naman na may problema talaga kayo mag-asawa, ayaw nyo magpa-counsel. Oo, kanang ginahinom na yung duha antod maglala na hinuon. So wala na kuan na hinuon ni grabe na hinuon ang inyuhang situation. So nangailangan talaga ng tulong. Yes, meron ako actually kakilala na ganyan, a friend of mine, sinabihan niya yung husband niya kasi may problema talaga sila mag-asawa, no. Tapos kadugayan ba yan ang gingnan niyang bana nga magwa na siguro ta, magpa-counsel na siguro ta. So, alam mo yung masakit talaga yung respond ng husband. Sabi niya, uy, problema, ikaw siguro may problema. Magpa-counsel. Ayal pa jud. No, inayal mo kahit alam niyang may problema na sa between them. Yun bang, ano ko'y problema? Ikaw dito pagpa-counsel. Ikaw mo kailangan og tapang. Palihon ba hinuon ka? Tungod mo ko na sa pride at tila. Pride talaga yan. Kaya naman ito naman ang madalas ikahiya. Kaya mga Pinoy kasi hindi natin namamalayan, no? Minsan sa mga lalaki kasi itong linyahan natin. Yes. No? Iba yung humihingi ng tulong. Pero tandaan, hindi kahinaan ang magpatingin or magpakonsulta. Lumapit po sa pastor. Kung may pastor po kayo, no? Bigay ng tulong. Yes. Or sa mga counselor, yung sobrang nasa atilab ka ng mga psychologist or mga inana na siguro na Kuya Jim, may psychiatrist or lala na po na kayo. Kanabang kuha na professional help na gid imong kailangan. Also, huwag natin kalimutan yung mga parents natin. Yung mga ninong natin sa kasal. Yun naman mga kuan lang katong mga maayo jud. Pero pilion pod kay basta marites or taba no nga uy si kuan inaani ang problema nila. Di ba? And then yung kayo na especially itong mga pastors, kayo na pinag-sharean, kayo na alam niyo yung problema, pinagkatiwalaan ng mag-asawa, no? Wag na wag po talaga natin yang i-share sa ibang pastors. Maaari natin i-share sa ating mga wife or mga husband na pastor din. Pero, para mapag-usapan at mapag-pray ninyong dalawa. Pero kung i-share po natin sa ibang tao, let's respect their privacy. Yes. So, kasi may kakilala din tayong ganun kay Jerry, no, na may problema si mag-asawa. Si Juana, yung mag-asawa may problema i-share sa pastor, no. Alam mo yung nasaktan talaga kasi nalaman na lang ni yung nag-share na i-share pala ni Pastora dun sa prayer meeting. Wag na po sana. Wag naman ganun. Let's respect their privacy. Hindi natin alam yung problema nila na malala na para hindi naman sila ma-judge. Kasi minsan, hindi yan maiintindihan ng ibang tao, Kuya Jerry. Para hindi sila ma-judge, pakinggan natin and then wag natin i-share sa prayer meeting. Kana bang tabangan na itong ampo silang kuhaan kay mo ilang problema. Ano ang nakabalo. Sa inyo na lang. Ikaw na lang mag-pray, pastor. Sa iyang problema. Totoo. Kaya ang tunay na lakas ay yung marunong umamin na hindi ko kaya mag-isa. Totoo. Natuwa ako sa reaction mo, Tilam. Usan good kay pretentious kayo tabano nga kanang kaya lagi na ko ni unya pag kanabang murag yapon nagkanang sakit ma Kuya Jerry ba dili sa gyud mo pa check up kay kuan pa man ni oy kanang okay pa kaya pa manig tambal madala pa ni kanang madala pa ni paracetamol. Na unya kay nilala naman dako na ang gasto. Alam mo mga kapatid at Tila, hindi lahat ng problema
puro synthetic na gamot. Totoo. May Yeah. talaga, spiritual healing dyan. Mm-mm. Kaya ngailangan tayo ng mga spiritual advisor. Yes. Aya pa magudta mo dool sa Ginoo. Oo. Kanabitong lala na kay ang sakit ba? Aya ka mga yung Lord, tapang Lord. Murag di na gid kaya Lord, murag kuan na gid Lord, murag shaking na gid kayo ang shaking na gid kayo ang problema namo sa kubana Lord unsaon na lang. While bago pa ang problema or di kaya yun bang meron ba kayong hinaharap na conflict, hingi na agad ng tulong sa Panginoon. Kaya may mga stress o depression na hindi lang tinitiis, no? Kung kailangan ng professional help, humingi. Why? Because asking for help is an act of courage and wisdom. Yes. Kasi gusto mo pang ilaban, gusto pang ayusin, and that's love in action. Totoo yan. Totoo yan, Kuya Jerry. Tama yan, no? And ang pagmamahal na marunong magpahinga at magdamay ay pagmamahal na magdamayan ay pagmamahal na nagpapagaling, hindi lang ng katawan, kundi ng kaluluwa. Oo. Yan, totoo yan. Nakakapag-uplift ng ating spirit. Yes. Yun ang ating panglima at love na mga tips na practical kung ano ang dapat nating gawin para masolusyonan natin yung anxiety and stress sa buhay mag-asawa. Kaya naman, ang ating encouragement at love. Ikaw mauna at love, encouragement. Yes, encouragement ko sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na sa ating mga partners, mga couples dyan, sa mga nakasubaybay. Ano lang talaga po tayo? Kapit lang tayo sa salita ng Panginoon. Wag nating i-empty ang ating mga isipan. Wag tayo masyadong negative, no? One step at a time yan Kuya Jerry. Hingi tayo ng tulong sa Panginoon. Kung minsan hindi natin alam anong gawin, yes, hingi tayo ng tulong sa Panginoon. Always pray. And ito po yung tip na maaari kong maiwan sa inyo. Always pray for your spouse. I-lay hands mo siya, gumising ka ng mga 3 a.m., no? Kasi at peace yung mind mo dyan I-lay hands mo yung partner mo, ipag-pray mo. Yes, totoo. Malaking tulong talaga yan. Totoo yan. Declare ka ng blessing, declare ka ng healing, or kahit ano yung maaari mong ipag-pray mo sa partner mo, i-lay hands mo siya. Yes. Malaking tulong na yan sa inyong dalawa. Yes. Kaya naman para sa akin, mga ka-Family Matters, hindi po maiwasan ang pagod, stress at takot sa buhay. Yes. Pero kapag magkasama kayong humaharap, kapag pinili niyong magdasal kaysa mag-away, makinig kaysa maghusga, magpasalamat kaysa magreklamo, doon tumitibay ang inyong pagmamahalan. Ang tunay na pag-ibig hindi lang puro kilig. Yes. Ito'y pagpili araw-araw, lalo na sa panahon ng kahirapan. So ngayong umaga, remember this. Isang linyahan na love. Thankful heart creates a faithful love. Yes. Napakaganda po ng ating topic sa umagang ito at naway meron po tayong natutunan at maaari nating i-apply on how to support each other during anxiety and stress. Ayan, nakuha tayong sapat na oras, Kuya Jerry, kaya dumako na tayo sa ating panalangin sa umagang ito. And again, let us include in our prayers po talaga palagi, no? Kahit sa ating mga listeners ngayon, sa inyong mga pamamahay po, i-include po natin sa prayers ang mga nasalanta ng bagyo. Always talaga natin silang i-include sa ating prayers. And let's always pray sa lahat ng maaari nating bang ma-remember nato nga ipag-pray, no? Lalong-lalo na sa mga pangyayari sa ating panahon ngayon. Let's include them in our prayers. Ayan, tayo po'y magpasalamat at manalangin sa ating mahal na Diyos. Aming Diyos na Ama na nasa langit, maraming salamat sa umagang ito. Salamat sa palaala mo na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang para sa masayang panahon, kundi lalo na sa panahon ng pagsubok at pagod. Panginoon, kilala mo ang bawat pamilyang nakikinig ngayon. Nakikita mo ang mga pusong pagod, ang mga isip na puno ng takot, at ang mga relasyong sinusubok ng problema. Hinihiling namin, Panginoon, yakapin mo sila ng inyong kapayapaan. Pawiin mo ang kanilang kaba at palitan mo ito ng tiwala at pag-asa sa iyo.
Turuan mo kaming makinig sa isa't isa na walang paghuhusga. Magmahal ng may pag-uunawa. At magpatawad ng may kababaang loob. Kung kami man ay nadadala sa galit o inis, palalahanin mo kami na mas mahalaga ang relasyon kaysa pag-aaway. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na harapin ang bawat araw na magkasama. Ng tapang na humingi ng tulong kapag kailangan. Naway maging tahanan ng pag-ibig at kapayapaan ng aming mga pamilya. Tulungan mo kaming huwag maghiwalay kapag ma-stress, kundi lalo pang hawak kamay at magdasal ng sabay. Dahil alam namin, Panginoon, na kung ikaw ang nasa gitna ng aming relasyon, walang bagyong hindi namin kayang lampasan. Ulit, Panginoon, inadasal po namin ang aming mga kapatid, mga ka-family matters, na mga biktima, Panginoon, sa bagyo. Ang aming dalangin ay bigyan niyo din sila ng lakas at tiwala sa iyo. Lahat ito, Panginoon, ay aming idudulog sa iyong pagpapagalang pangalan. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Yes, amen and amen. Maraming salamat sa ating mga tagapakinig mula sa radyo at sa ating Facebook page sa walang humpay na pagsubaybay at pagsuporta ng ating programa. Abangan ng susunod. Maraming salamat din pala sa ating mga technicians, kina Kuya Romel Paulino and Rolando Alfonso. Abangan po ang susunod na programang Radyo Singkauman kasama si Otto Mubin. At tuwing alas 9:30 ng umaga mula Lunes hanggang Sabado, mapapakinggan ang Family Matters. Muli kami po ang inyong mga kasama, Ate Love. At Kuya Jerry. Ang Family Matters ay kasama niyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang umaga sa lahat. Bye-bye and God bless.